Authentic. Ituloy natin sa paraang Lucena. ulitin natin uli ang pahayag ni Ka Edwil Sabala, ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, para sa ganoon ay mas maliwanagan ng ating mga kababayan. At maya-maya po ay ihahatid ko sa inyo ang mga videos. Yung palang TikTok, ayaw na, pasensya na kayo, hindi ko maitutok sa inyo dyan. Sa mga sumusubaybay sa akin sa TikTok, yung video na ipinalalabas sa Facebook Live ko sapagkat binaban ng TikTok. Ang gusto yata ay ang kapugian ng nakakahawig ni Piolo Pandicoco na si Mr. Authentico ang gustong makita ng TikTok Live. Okay? So, teka muna. Iparinig natin ulit ito sa paraang makita natin kung ano nangyayari diyan sa EDSA. Ha? Sandali lamang po. Ang police office, ang dami ng mga taong dumagsa sa bahagi ng EDSA malapit sa People Power Monument sa White Plains, Quezon City, kaugnay ng isinagawang pagtitipon ngayong araw. Ay kay NCRPO Director Police Major General Anthony Averin, nakatanggap ang kapulisan ng intelligence report hinggil sa planong pagtitipon sa nasabing lugar. Kaya maaga sila nagpatupad ng security deployment at iba pang kakulang hakbang upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Nananatiling nakantabay ang mga otoridad sa lugar upang mapanatili ang kaayusan habang nagpapatuloy ang pagtitipon. As of 7:43 AM, sa kabila ng malakas na pagbuhos ng ulan, ay patuloy rin ang pagdagsa ng mga tao sa mga magkabilang bahagi ng EDSA habang mahigpit na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon. Para sa kapayapaan, ito po ang sigaw ng ilan sa mga nakilahok sa isinasagawang pagtitipon ngayong Martes, June 30 sa EDSA White Plains. Kasabay nito, patuloy naman ang pagdagsa ng mga tao na mula sa iba't ibang lugar sa bansa, hindi lamang sa Metro Manila kundi maging sa iba't ibang mga probinsya. Samantalang may bitbit na placards ang ilang nagtipon na nagsasabi ng mga mensaheng, "Don't bend the law, we want the truth." Bakit si Marcoleta ang ikukulong? Kayo ang mandarambong. Kaugnay po ng sinasagawang pagtitipon sa EDSA ngayong araw ay narito po sa studio, spokesperson po ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Edwil Sabala. Kay Edwil, magandang umaga po. Magandang umaga po, Kanelson. Apo. Ito pong pagdagsa ng mga tao sa White Plains, sa Quezon City, at meron ding nakita dyan sa Liwasang Bonifacio, ang iba po yung natanong na sila daw po pala ay member ng Iglesia ni Cristo. Ano po bang dahilan? Bakit nagtungo doon ang ilan nating kababayan at kasama ang mga miyembro ng INC? Magandang katanungan po at dala-dala ko nga po ang statement na nais kong basahin ngayon sa mga nanonood sa atin. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas, pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng komiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang pagliliti sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismo ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto namin ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po, Ka Edwin. Maraming salamat po. Okay. At magpapatuloy na po tayo sa ating pagtalakay. Narinig po ninyo ang pahayag, saktong-sakto sa ating programa, alas 8:17. At ito po ay eksklusibo sa programang ito. Wala kayong makikitang programang lokal na ganito po ang hanay ng pagtalakay at ganito ang kalidad o uri ng pagtalakay. Hindi lamang mayroon pong sustansya, bitamina at mineral, kundi mayroon pong basihan. At sa puntong ito ay nais kong ibahagi sa inyo ang dalawang basihan. Kung bakit legal ang ginagawang pagrarally ng Iglesia ni Cristo. Sapagkat kanina pang madaling araw, Kuyang
June Silva Lohero, at sa iba pang mga sumusubaybay sa akin. At maging itong aking long-time friend, high school pa, magkaibigan na kami nito, dyan sa Pangasinan, na imbagabigat yamanang, at classmate, friend, Evelyn. At sa lahat na sumusubaybay sa akin sa TikTok Live, maging dito sa YouTube, Autentico Lucena, ay ibig ko pong ibahagi sa inyo na ang ginagawang pagrarally ng Iglesia ni Cristo diyan sa EDSA ay legal sapagkat sinasabi sa ating konstitusyon na maigi basahin ko sa inyo sa konstitusyon, sa Artikulo 2 ng ating saligang batas. Maliwanag ang sinasabi rito tungkol sa kalayaan ng mga Pilipino na magtipon-tipon ng mapayapa. At yan po ay nasa Artikulo 2 at Artikulo 3 ng ating 1987 Constitution. Nasa saligang batas na ito, lahat ng pinuno sa ating gobyerno, mula presidente hanggang sa Kongreso at sa ibaba pa, ay dapat na sumunod at magpailalim. Hindi lamang dapat na sumunod at magpailalim, kundi ipatupad ito. At hindi lamang ipatupad ito, kundi garantiyahan, siguraduhin, to guarantee and to ensure not only that this law, the constitutional law, the highest law of the land, which is the Constitution, is not only executed and implemented, but it must also be protected and guaranteed. Ibig sabihin ginagarantiyahan ng gobyerno. Pag sinabi mong ginagarantiyahan at pinoprotektahan mo, bukod sa ipinatutupad mo, nirerespeto at ginagalang, ito'y hindi mo babaliin kung ikaw ay nasa gobyerno. Hindi mo ito gigibain, hindi mo ito wawasakin, hindi mo ito dudurugin, hindi mo ito bababuyin at sasalaulain. Sino ka man?